Chapter 17. Bella, napaatras ako nang dumagundong ang boses na iyon ni Papa habang palapit siya sa akin. Napapitlag pa ako sa gulat dahil sa malakas na pagbagsak ng pinto nang itulak niya iyon. Papa, please pakawalan niyo po ako. Hayaan niyo na lang po ako na maging masaya sa piling ni Gabriel. Mahal na mahal ko siya at nagmamahalan kaming dalawa, tumutulo ang luha na pagmamakaawa ko sa aking ama. Pagkatapos ng ginawa mo, lalong nagngalit ang ngipin ni Papa. Umangat ang isang kamay niya kaya napapikit ako at napaiwas sa pag-aakalang sasampalin niya ako ng malakas. Ngunit lumipas ang ilang segundo na hindi iyon nangyari. Sa halip ay naiwan sa ere ang palad niya ng damilat ako. Hindi ko ito ginagawa para sa sarili ko, Bella. I'm doing this for you and Iris. Dahil sa oras na mawala ako sa pagiging pinuno ng organisasyon, alam mo na malalagay sa alanganin ang buhay niyong magkapatid. Bakit, Papa? May ipinagkaiba ba yun sa buhay na meron kami ngayon? Tumigas ang aking anyo at hindi ko na napigil ang sambat ko sa aking ama. Tinuturuan niyo na maging masama si Kuya Iris. Sa tingin niyo, hindi po nanganganib ang buhay niya. Hindi lang sa mga awtoridad kundi pati na rin sa mga kalaban niyo sa negosyo. At ako, pa, magiging tahimik at payapa ba ang buhay ko kapag naging asawa ako ni Don Facundo? Hindi ba kayo natatakot na baka gawin niya rin sakin ang ginawa niya noon sa unang asawa niya? Hindi lihim sa aming lahat ang pagpatay ng Don Facundo na iyon sa sariling asawa pagkatapos nitong malaman ang balak na pagsuplong sa mga awtoridad tungkol sa mga maling gawain nito. Hindi iyon mangyayari kung magiging mabait na asawa ka lang sa kanya, Bella. Kung hindi mo susuwayin ang mga gusto niya, lalo lang na malisbas ang aking mga luha dahil sa determinasyon na nakikita ko sa mukha ni Papa Ramonico. At alam ko na kapag sinuwi ko siya ay lalo lang siyang magagalit sa akin. Gayunman ay hindi ko pa rin napigilan dahil sa labis na pagkamuhing nararamdaman ko sa kanya. Kung nabubuhay lang ngayon si Mama, hinding-hindi niya papayagan na gawin mo ito sa amin ni Kuya Iris, Papa. Lalo na itong ginagawa niyo sa akin. Nanlisik ang mga mata niya nang balingan niya ako at muntik na naman niya akong mapasample ngunit pinigilan niya ang sarili. Wala kang alam tungkol sa amin ng mama mo kaya huwag na huwag mong gagamitin dito ang pangalan niya, Bella. Matagal nang nanahimik ang kaluluwa ng mama mo. Nanahimik. Sa tingin niyo talaga, natatahimik si mama kung nasaan man siya ngayon, pa. Ganting sigaw ko habang walang tigil ang pagdaloy ng aking mga luha. Paano siya matatahimik kung nakikita niya na sinisira ng sarili niyang asawa ang buhay ng mga anak? Hindi na ako natapos sa pagsasalita dahil tuluyan nang napugto ang pagpipigil ni Papa. Mabilis na damapo sa aking pisngi ang mabigat niyang palad kaya napadapa ako sa kama. Mabuti na lang at sapo ko ang aking tiyan kaya naprotektahan ko ang sanggol sa aking sinapupunan. Anak lang kita, Bella. Wala ka sa mundong ito kung hindi dahil sakin. Kaya wala kang karapatang suwayin ako dahil utang mo sakin ang buhay mo. Hindi ko hiniling na mabuhay sa mundong ito, Papa. Dahil kung ganitong klaseng buhay lang din naman ang ibibigay niyo sakin, mabuti pang hindi, pinutol na naman ng malakas na sampal ni Papa ang paghihisterical ko. At nang akmang papaluan niya ako ng kanyang sinturon ay mabilis ko siyang sinangga at pinigilan. Napilitan na akong sabihin sa kanya ang totoong kalagayan ko sa takot na baka saktan pa niya ako at madamay ang walang kamuwang-muwang na anghel sa sinapupunan ko. Huwag po, Papa, please. Bibuntis ako. Kitang-kita ko ang pagkatigil sa mukha ni Papa nang marinig niya ang tinuran ko. Dahan-dahan niyang ibinaba ang hawak na sinturon at bahagyang umatras palayo sa akin. Buntis ka. Tumutulo ang luha na tumanggo ako. Ipinagbubuntis ko ho ang anak namin ni Gabriel, Papa. Kaya parang awa niyo na. Huwag niyo hong idamay ang anak ko. I'm begging you, Pa. Hindi ko alam kung bakit biglang tumalikod si Papa at pinagsusuntok niya ang closet na pinakamalapit sa kanya. Gusto kong umasa na awa ang nakita ko sa mga mata niya bago siya tumalikod sa akin. But knowing him, never niyang gagamitin ang awa para sa ikakasira niya bilang pinuno ng kanilang organisasyon. Hindi liyon ginagamit ng aking ama bilang kahinaan niya. Gayunman, umaasa pa rin ako na sa pamamagitan ng munting anghel na daladala ko ngayon, lamambot ang puso ni Papa at manig sa kanya ang pagiging ama at lolo. Walang puwang sa mundo nating ito ang batang iyan, Bella, may ami ay matigas na sabi ni Papa nang muli siyang humarap sa akin.
Hindi ito pwedeng malaman ni Don Facundo at siguradong papatayin ka niya. Kailangan nating gawa ng paraan ang pagbubuntis mong iyan. Ano ang ibig mong sabihin, pa? Hindi ko lubos maunawaan ang sinasabi ng aking ama ngunit ramdam ko na ngayon pa lang ay takot na ako. Ipapalaglag natin ang batang iyan bago pa man malaman ni Don Facundo. Nang inag sa takot ang buong katawan ko dahil sa sinabi ni Papa na parang hindi niya kadugo at apo ang gusto niyang patayin. Hindi ko papayagan na saktan niyo ang anak ko, pa. Ako muna ang patayin niyo bago niyo siya saktan. This is the consequences of your action, Bella. Galit na sigaw ni Papa bago siya muling tumalikod. Ngunit habang palabas siya ng pinto ay nagpahabol ang aking ama. Fix yourself. Nasa ibaba na sina Don Facundo at Judge Rowe. Anumang oras ay sisimulan na ang seremonya ng kasal nyo. Pagkasabi nyo ni Papa ay sunod-sunod na putok ng baril sa aming bakuran ang narinig namin. Napaigtad ako sa sunod-sunod na putok pa na umalangaw-ngaw sa paligid. Binalot ng kaba ang dibdib ko. Bigla akong napasiksik sa kama habang sapo ko ng dalawang kamay ang aking tiyan na parabang sa pamamagitan yun ay kaya kong protektahan ang aking anak sa nagbabadyang panganib. Dapat sanay na ako sa ganitong eksena. Simula noong bata pa ako, palagi nang may nagtatangka sa buhay ng aming pamilya. Walang buwan na hindi kami nalalagay sa panganib. Parating may nakasunod na kamatayan ang bawat isa sa amin. Ngunit hanggang ngayon, takot na takot pa rin ako sa ganitong mundong ginagalawan ng aming pamilya. At ang takot na nararamdaman ko ngayon ay lumala dahil sa isang ideya na sumagi sa isipan ko. Paano kung si Gabriel ang nasa labas at nakikipagputukan sa pamilya ko para iligtas ako? Dahil doon kaya mabilis akong bumaba ng kama at sumilip sa bintana. Una kong nakita ang napakaraming tauhan ni Papa Ramonico na may mga hawak na malalakas na baril at nakikipagbarilan sa mga pulis. Mula sa malahasyenda naming bakuran ay nakita ko ang pagdating ng ilang grupo ng mga kalalakihan na de armas din. Agad ko silang nakilala na mga tauhan ni Don Facundo. Kasama nila ang personal bodyguards nito na siyang nagmamando sa lahat. Pilit kong hinahanap sa paligid ang aking asawa. Kanina pa ako umaasa na makikita siya uli. Pero ngayon, habang nakatingin ako sa madugong labanan sa labas ng aming bahay, hinihiling ko naman ngayon na sana hindi siya makita sa gitna niyon. Hindi bale nang hindi ako mapuntahan ni Gabriel basta maging ligtas lang siya. Mas mahihirapan ako sa ganitong sitwasyon kung silang dalawa na ng anak namin ang ililigtas ko sa aking pamilya. Sa kakahanap ko kay Gabriel sa aming malawak na bakuran ay nahadyap ng aking mga mata ang mga unipormadong grupo na may nakasulat na Interpol sa kanilang mga damit at sombrero. Ramdam ko ang pag-asa na lalong nabuhay sa puso ko. Simula noong bata pa ako, palagi ko nang naririnig kina Papa ang tungkol sa Interpol. Isa ang grupo nila sa higit na kinatatakutan ng organisasyon ng aming pamilya. Ni minsan ay hindi ko pa nasaksihan na nilusob kami ng Interpol. Ngayon pa lang. Kaya siguro ganoon na lang ang takot at pag-alala na nakita ko kay Papa Ramonico na nakikisilip din pala rito sa bintana. Papa, maya-maya ay humahanggos na dumating si Kuya Iris. May bitbit na naman siyang Armalite na nakikita ko lang sa kanya kapag ganitong bakbakan. Marami naman kasing alam na martial arts ang kapatid ko. Kaya niyang protektahan ang sarili niya sa simpleng labanan. Kumpirmado na grupo ni Makisig Ledesma ang kasama ng mga pulis sa labas. Mukhang sa wakas, natunto na rin ng Interpol ang pinuno ng organisasyon, imporma pa ni Kuya sa aming ama. Ramdam ko rin sa kanyang pananalita ang takot at kaba. At ngayon ko lang siyang nakita na nag-alala ng ganoon. Ano na ang gagawin natin ngayon? Punyeta talaga ang Makisig Ledesma na yun. Manang-mana siya sa ninong niyang si Nicolo Gonzales. Masiyadong matinik. Galit na bulalas ni Papa Ramonico. Bata pa lang din ako ay naririnig ko na sa kanila ang pangalang Nicolo Gonzales, hanggang sa lumaki na ako at ang pangalang Makisig Ledesma ay naririnig ko na rin. Bukod sa alam ko na mga kilala silang bilyonaryo, alam ko na rin na mga taga-Interpol sila. Hindi ko rin alam kung paano nila natuklasan ang tungkol sa tunay na pagkatao niyo, Papa. Siguradong may nagtimbre sa kanila, tiimbagang nasabi pa ni Kuya Iris. Sabagay, sino ba ang mag-aakala na ang isang kilalang hasyendero at negosyante na si Ramonico Cerezo ay isa palang pinuno, hindi lang basta ng isang sindikato, kundi ng malaking organisasyon na tumatakbo hindi lang dito sa Pilipinas kundi pati na rin sa buong Asya.
Lalo at kilala rin si Papa na pilantropo at matulungin sa mga tao. Halos karamihan ng mga charity dito sa Bacolod ay si Papa ang major sponsor. But don't worry, Pa. Tinawagan ko na lahat ng contact natin, patuloy na imporma ni Kuya Aris at nakikinig lang ako sa kanila. Gayunman ay panay pa rin ang pasilip-silip ko sa labas. Ayokong sumulpot mula sa kulumpo ng mga naglalabanan ng aking asawa. Sa oras na makita siya ni na Papa at Kuya ko, lalo na ni Don Facundo, siguradong hindi siya bubuhayin. Papunta na raw ang mga backup na ipinadala nila. Dumating na rin ang iba pang tauhan ni Don Facundo. At may mga tinawagan pa siya na papunta na rin. Hindi pa rin tayo pwedeng makampante. Hindi birong kalaban ng mga hayop na Interpol na yan. Ipahanda mo sa piloto ang chopper. Kailangan nating makaalis dito bago pa man tayo mahuli ng Makisig Ledesma na yun, mariing utos ni Papa kay Kuya Aris, bago siya bumaling sa akin. Maghanda ka na rin at siguradong dadalhin ka ni Don Facundo sa pagtakas niya papuntang Cambodia, bayad ka na niya sa amin kaya obligasyon ka na niya ngayon. Umawang ang aking bibig. Alam ko naman na ibinenta na niya ako kay Don Facundo. Ngunit hindi ko inaasahan na ganoon kadaling ipaubaya ni Papa Ramonico ang kaligtasan ko sa ibang tao. Lalo na sa gitna ng ganitong sitwasyon. At nakita ko sa mukha ni Kuya Aris na kahit siya man ay nagulat sa deklarasyon na leon ng aming ama. Ako na ang bahala kay Bella, Pa. Isasama ko siya sa pagtakas. Ihahatid ko na lang siya kay Don Facundo sa Cambodia. Kahit papaano ay ikinatuwa ko ang sinabing iyon ng aking kapatid. At mukhang papayag naman sana si Papa kung hindi lang biglang dumating si Don Facundo na may hawak din na baril. Kasunod niya ang 5 sa magagaling at malalakas niyang tauhan. Napaatras ako sa takot ng hamayon ng kanyang tingin sa akin at sa kangumisi na para bang walang panganib ang nakaamba sa paligid. Totoo nga nandito na pala ang babaeng mapapangasawa ko, saad nito at sa kangumisi ng malademonyo. Hindi ako makakapayag na may humadlang sa kasal natin, Bella. Kahit mga Interpol pa yan. Basta sa araw na ito, magiging akin ka. Gagawin ni Judge Roe ang seremonya ng kasal natin habang nasa biyahe tayo papuntang Cambodia. Gusto kong makasiguro na hindi ka na mababawi pa sa akin ng Gabriel Contreras na iyon. Sumiksik ako rito sa bintana nang maglakad palapit sa akin si Don Facundo. Lalo akong nanginig sa takot nang hawakan ako braso ng 2 tauhan niya. Mabuti na lang at nagsalita si Kuya Aris. Sa akin na muna sasama si Bella, Don Facundo. Kailangan nyo nang makatakas agad ni Papa dahil kayo ang target ng Interpol. Lalo lang nila kayong matutuntun kung isasama mo agad si Bella. Siguradong hindi titigil ang Gabriel na iyon sa paghahanap sa asawa niya. Hindi ko alam kung dapat ko bang ikatuwa o ikatakot ang sinabing iyon ni Kuya Aris. Masaya ako na nararamdaman kong kahit papaano ay parang ayaw pa niya akong ibigay kay Don Facundo. Pero lalo akong binalot ng takot nang marinig ko ang pangalan ng aking asawa. Hindi pa man sila tapos sa pag-uusap ay humahanggos din na dumating ang isa sa mga tauhan ni Don Facundo. Kumpirmado na ho na si Ilona ang nagtimbre sa Interpol at mga pulis. Nasa labas siya at kasama ang nagngangalang Gabriel Contreras. Nanlaki ang aking mga mata dahil hindi ako makapaniwala. Bakit naman ako tutulungan ni Tita Ilona? Dahil ba leon kay Gabriel? Samantalang noon pa man ay alam ko na kung gaano katikot ang tiyahin kong iyon na kalabanin sina Papa at Kuya Aris, lalo na ang organisasyon. Walang hiya talaga ang pamangkin mong leon, Ramonico. Sa oras na malagay sa alanganin ang organisasyon natin, papatayin ko siya. Galit na sigaw ni Don Facundo. Huwag mong pakialaman ang pamangkin ko. Nasa grupo ko siya kaya obligasyon ko siya, ayaw patatalo na sagot ni Papa. Nasa gitna ng mainit na pagtatalo ang aking ama at si Don Facundo nang may marinig kaming putok na parang nasa sala lang. Nakapasok na ang Interpol. Tumakas na kayo, Pa. Malakas na sigaw ni Kuya Aris na siyang sumilip sa ibaba, kasabay ng pakikipagbarilan niya. Sa kabila ng ginawa nilang ito sa akin, hindi ko pa rin mapigilan na mag-alala kay Kuya Aris. Lalo na nang makita ko na nadaplisan siya sa balikat at bumakat ang dugo mula sa puting t-shirt na suot niya. Kuya Aris. Tumakbo ako para daluhan sana ang kapatid ko nang tamaan uli siya sa kabilang balikat na ikinabagsak na niya. Pero bigla akong hinarang ng mga tauhan ni Don Facundo. Isama niyo na siya. Ako na ang bahala kay Aris.
Sigaw ni Papa kay Don Facundo at siya ang tumulong sa kapatid ko. Bitiwan mo ako, hayop ka. Sinubukan kong pumigla sa mahigpit na pagkakahawak sa akin ni Don Facundo habang dinadala nila ako sa itaas kung saan ay may helipad at naroon ang chopper na ipinahanda ni Papa sa piloto niya. Pero kahit anong piglas ko ay sinisiguro ko pa rin na hindi mapapaano ang baby ko. Arabella, maya-maya ay natigilan ako nang marinig ko ang pamilyar na boses na iyon na sumulpat mula kung saan. Laming ako sa bandang hagdan dahil parang doon iyon nanggaling. Kaagad na kumabog ang aking dibdib nang makita ko ang aking asawa na tumatakbo papalapit sa amin habang may hawak na baril. Gabriel, ngunit bago pa man siya makalapit sa amin ay pinaputukan na siya ng aking ama, "No, Papa, huwag." Kaagad namang nakapagtago sa likod ng poste si Gabriel bago pa man siya matamaan ng baril ni Papa Ramonico. Naalala ko na magaling din palang makipaglaban ang aking asawa. Hindi siya basta-basta mapapatay, gayon man ay labis pa rin ang aking pag-alala dahil napapalibutan siya ngayon ng mga kalaban. Kaagad din siyang hinarap ng mga tauhan ni Don Facundo. Pero kinagat ko sa balikat ang lalaking katabi ko bago pa man niya mapaputok ang baril kaya napaigik siya sa sakit. "Punyeta kang babae ka!" Galit na sigaw sa akin ni Don Facundo nang makita niya na namilipit sa sakit ang isa pa niyang tauhan pagkatapos kong harapin at tinuhad sa pagkal-ay asteriski nito. Arabella, sinubukan akong habulin ni Gabriel nang kaladkarin ako ni Don Facundo papunta sa helipad. Pero hinaharang na nga siya ng mga tauhan nito, sinusundan pa siya ng baril ni Papa. Doble-doble na ang kaba at pag-aalalang nararamdaman ko para sa aking asawa. "Huwag ka nang sumunod sa akin, Gabriel. Papatayin ka nila." "Wala akong pakialam, Arabella. Hindi ako papayag na kunin kanila sakin. Mahal na mahal kita." Lalong nanubig ang aking mga mata. Hindi ako makapaniwala sa narinig. Ibig kayang sabihin yun ay naalala na ako ni Gabriel. "Huli ka na, Gabriel. Dahil akin na ang asawa mo." Ganting sigaw ni Don Facundo habang patuloy niya akong kinalakadkad at paunti-unti naman kaming hinahabol ni Gabriel at panaka-naka siyang nagkukubli para iwasan ang mga bala na umuulan papunta sa kanya at mga balang nanggagilan din kay Papa. "Patayin mo muna ako bago mo maaga sa akin ang asawa ko, Don Facundo." Matapang na pakikipagsagutan ng aking asawa at matapang din na biniraili ang tauhan ni Don Facundo na walang takot din na sinalubong siya. Ngayon na naalala ko na siya, hindi na ako papayag na may manakit pa sa kanya. Kahit sarili ko pa, lalo akong hindi makapaniwala sa tinuran ng aking asawa. Nalunod sa tuwa ang aking puso sa gitna ng mapanganib na sitwasyon dahil sa wakas ay naalala na rin uli ako ni Gabriel. "Gabriel!" Maya-maya ay malakas na sigaw ko nang magpambuno sila ng isa pang tauhan ni Don Facundo dahil pareho silang naubusan na ng bala. Nag-hand-to-hand combat sila at hindi naman nangialam ang iba pang tauhan pagkatapos pigilan ng katunggali ni Gabriel para magmalaki na kaya niyang labanan ng mag-isa ang aking asawa. Hindi ko mapigilan ang mapahanga nang makita ko kung paano napabagsak ni Gabriel ang kalaban. Ngunit nanlaki ang aking mga mata nang makita ko na babarilan siya ni Papa. Mabuti na lang at agad siyang pinigilan ni Kuya Aris na hindi ko alam kung bakit. Agad namang sumaklolo ang isa pang tauhan ni Don Facundo at binaril si Gabriel. Dahil hindi niya liyon na paghandaan dahil sa akin siya nakatutok kaya tinamaan siya sa likod. "Gabriel!" Napahawak ako sa aking likod matapos kong maramdaman na parang tinamaan ako ng bala sa parteng leon. Ramdam ko kasi ang mainit na likidong umagos sa balat ko. And I was right. Dahil nang tingnan ko ang aking palad, nakita ko ang aking sariling dugo. Hindi ako nag-alala o natakot para sa sarili ko kaya nagtago uli ako pinakamalapit na poste. Si Arabella ang inaalala ko at ang aming anak na nasa sinapupunan niya na inamin na sa akin ni Luigi, kaya kailangan kong manatiling buhay. Ngunit nanlaki ang aking mga mata nang makita na nagpumiglas ang aking asawa mula sa pagkakahawak sa kanya ni Don Facundo at tumakbo papunta rito sa kinaroroonan ko. Mabilis akong tumayo sa takot na baka kung ano ang mangyari sa kanya. Ngunit sa paglabas ko sa aking pinatataguan ay muli akong biniraili ng isa sa mga tauhan ni Don Facundo. Napaigik ako ng tamaan na naman ako sa balikat at sa pagkakataong ito ay hindi basta daplis na lang. Agad kong nakita ang pulang likido na tumagos sa white t-shirt ko. Gayunman ay hindi ko na inisip ang sarili ko. Pinilit ko pa ring tumayo para pigilan ang aking asawa na saklolohan ako.
Arabella, huwag kang lumapit sakin. Baka barilin ka rin nila. Malakas na sigaw ko habang namimilipit sa sakit. Pero ayaw makinig ng aking asawa. Patuloy pa rin siya sa pagtakbo papunta rito sa kinaroroonan ko. Hanggang sa may bumaril sa dapat sana ay hahakbangan niya. Arabella, pasiga uli na pidgel ko sa kanya. Diyan ka lang. Gabriel, marami ka ng tama ng bala. Kailangan mo nang madala sa ospital. Umiiyak na sagot ng aking asawa at saka ito humingi ng saklolo sa kapatid na duguan din at pilit inaakay ng kanilang ama habang palayo sa lugar na iyon. Kuya Iris, Papa, please tulungan niyo po si Gabriel. Ngunit bigla siyang nilapitan ni Don Facundo at pilit pinapatayo. Let's go, Bella. Hahayaan kong mabuhay ang asawa mo basta sumama ka lang sakin. Don Facundo, nanggigigil na sigaw ko nang makita ko ang kanyang ginawa. Sinubukan kong gumapang palapit sa kanila pero bawat maling galaw ko ay binabaril ng tauhan niya ang parteng malapit sa akin para bantaan ako. Get your hands off my wife. Mahinang sambit ko na dahil para na akong nauubusan ng lakas. Nararamdaman ko rin na parang unti-unti nang nanlalabo ang mga mata ko. Hindi ko na nga mahawakan ng maayos ang baril ko dahil nanginginig na ang aking kamay. Manahimik ka dyan, Gabriel Contreras. Baka gusto mong unahin ko itong asawa mo kapag hindi ka pa tumigil. Banta rin sa akin ng walang hiya na si Don Facundo. Ngunit napangiwi ako dahil sa kirot na samigid sa mga parte ng aking katawan na tinamaan ng bala. I'm already bleeding out. Naliligo na sa pulang likido ang damit ko kaya kinabahan ako. Natakot ako na ngayon ko lang naramdaman sa totoong buhay ko. Paano na si Arabella at ang magiging anak kapag may nangyaring masama sa akin? Sino ang magliligtas sa kanila? Mariin kong ipinikit ang aking mga mata habang pinipilit ko ang aking sarili na makatayo. Hindi ako pwedeng sumuko. Not now. At ito ay sa kabila ng mas panlalabo pa ng aking mga mata. Halos hindi ko na nga maaninag ng mabuti ang magandang mukha ng aking asawa. Gayunman ay pinilit ko pa ring tumayo para habulin siya nang makita ko na pilit siyang kinaladkad ni Don Facundo palayo sa akin. Pero bago pa man ako makatayo ng maayos ay tuluyan nang nawala ng lakas ang aking mga tuhod. Muli akong bumagsak sa sahig at namilipit na naman sa sakit. Pakiramdam ko ay namanhid ang aking buong katawan hanggang sa unti-unti nang pamipikit ang aking mga mata na pilit pa ring inaaninag at hinahabol ng tingin si Arabella na papalayo sa akin. Bahagya ko lang ding naririnig ang malakas niyang sigaw na huwag ko na raw siyang habulin. Ngunit bago pa man ako tuluyang lamunin ng kadiliman, narinig ko pa ang sunod-sunod na putok ng baril sa paligid at ang pamilyar na boses ng kaibigan kong si Makisig. At sa sandaling iyon ay saka lang ako kampanteng napapikit ng tuluyan. Dahil alam ko na kahit anuman ang mangyari ay hindi niya pababayaan ang asawa ko. Kumusta si Gabriel? Agad na tanong ko kay Sir Luigi nang dumating ako rito sa ospital para dalawin siya at ako naman ang magbantay. Ang totoo niyan, 3 araw nang nandito sa ospital ang asawa ko. Malala ang mga tama ng bala sa katawan niya kaya kinailangan niyang manatili sa intensive care unit. Tinamaan kasi ang ilang maseselang parte sa katawan niya. At sa loob ng ilang araw na pananatili niya rito sa ospital ay halos oras-oras akong nagbabantay. At kung pwede nga lang na huwag akong umalis sa tabi niya. Hindi pa kasi kami nagkakausap simula nang dalhin namin siya rito, kasama ang kaibigan niyang si Makisig. Ngunit hindi ako pinapayagan ni Sir Luigi at ng doktor ko. Kailangan ko raw ng sapat na tulog at pahinga para sa kaligtasan ng baby. Nag-bleeding kasi ako noong araw na nagkaroon ng engkwentro sa bahay namin. Manganganib daw na makunan ako kapag hindi pa ako nag-ingat uli. Binigyan din ako ng mga gamot ng aking doktor para sa kaligtasan namin ng baby ko. Kaya kahit gustuhin ko man na ako ang unang makita ni Gabriel kapag nagkamalay na siya, hindi pwede. Kailangan ko ring alagaan ang aming anak dahil siguradong ito ang isa sa mga magpapabalik ng lakas niya kapag nagising na siya. Sinabi na sa akin ni Sir Luigi na inamin na niya kay Gabriel ang tungkol sa pagbubuntis ko. Akala ko mali lang ako ng pagkadinig habang nasa gitna kami ng labanan noon. Nakakulong na nga pala ngayon si Don Facundo. Nahuli siya ng Interpol, sa pamumuno ni Makisig Ledesma, ng araw ding iyon. Kasama rin sa mga nahuli sina Papa Ramonico at Kuya Iris. Actually, halos lahat ng miyembro ng organisasyon ay nasakot ng mga awtoridad. May manggilan-ngilan ang nakatakas at nagtatago.
Ngunit kampante kami na mahuhuli rin sila agad dahil ibinigay na ni Tita Ilona ang lahat ng mga hideout nila na posibleng pagtataguan ng mga ito. Nakakakulong na rin pala ang tiyahin kong iyon pero kusa siyang sumuko sa mga autoridad kaya sigurado raw na mas mababa ang parusa na ihahatol sa kanya. Sa kabila ng ginawa ni na Papa Ramonico at Kuya Ari sa akin, hindi ko pa rin matiis na hindi sila dalawin sa kulungan. Lalo pa at humingi na rin sila ng tawad sa akin. Kahit naligay sa panganib ang buhay namin noon ni Gabriel, lalo na ng magiging baby namin, pinatawad ko pa rin sila. At mahal ko pa rin sila. Gayunman, kailangan pa rin nilang pagbayaran sa batas ang lahat ng mga kasalanan nila. He's okay now. Ang sabi ng doktor, stable na raw ang kalagayan ni Gabriel, nakangiting sagot sa akin ni Sir Luigi. Kaya huwag ka nang mag-alala masyado. In fact, nagising na siya kanina at ikaw ang unang hinanap niya. Pero nakatulog siya agad dahil sa gamot na itinurok sa kanya. Hindi ko napigilan ang mapaluha sa tuwa dahil sa magandang balita na narinig ko kay Sir Luigi. Sayang at wala ako nang magising siya kanina. Ano ang sinabi mo nang hanapin niya ako? Baka akala niya, pinabayaan ko na siya. I told him na pinauwi muna kita para makapagpahinga kayo ng baby nyo. At ang sabi niya, magpapagaling daw siya agad para maalagaan niya kayo. Lalo akong napaluha sa sinabi ni Sir Luigi dahil sa labis na tuwa at pasasalamat. Thanks God. Naiiyak na bulalas ko. Maya-maya ay lumabas na ang doktor na nasa loob ng silid ni Gabriel na tumingin sa kalagayan niya. Sinabi niya sa amin na pwede na raw ilipat sa ordinaryong silid ang aking asawa para doon na tuluyang magpagaling. Bagay na labis kong ipinagpasalamat na naman sa Diyos. Kasi, noong araw na sinugod namin siya rito na walang malay at naliligo na sa dugo, akala ko doon na rin tuluyang magtatapos ang lahat sa amin ng asawa ko. Ngunit kung gaano ako kitikot noong araw na iyon, ganoon naman kasaya ang puso ko ngayon. Mabait pa rin talaga ang Diyos na hindi niya hinayaang may mangyaring masama sa akin at sa mag-ama ko. Magkahalong luha at ngiti ang sumungaw sa aking mga mata nang sa wakas ay nagising na rin si Gabriel. May ilang oras na rin siyang tulog simula nang inilipat namin siya dito sa kwarto niya. Agad siyang laminga sa paligid na para bang may partikular na taong hinahanap. Napangiti siya nang makita niya ako. Arabella, my wife. Gabriel, muling tumulo ang aking luha dahil sa tuwa nang marinig ko ang sinabi. Totoo nga talaga na naalala na niya ako bilang asawa. Kumusta ang pakiramdam mo? Malambing na tanong ko sa kanya nang lapitan ko siya. Kami pa lang ang nandito sa silid. Nagpaalam kasi si Sir Luigi na aalis muna para bumili ng makakain namin habang hinihintay namin kanina na magising ang aking asawa. Hindi pa rin nawawala ang ngiti na tumanggo si Gabriel. Yes, baby girl. Ayos na ako. Kaya huwag ka nang mag-alala. Sa pagitan ng aking mga luha ay ang muling pagsilay ng aking ngiti. Isa pang matibay na patunay ang pagtawag niya sa akin na baby girl, na talagang bumalik na ako sa alaala ni Gabriel. Thanks God. Alam mo ba na ilang araw na akong nag-aalala sa'yo? In fact, noong araw pa lang na nabaril ko, sobrang takot na takot ako. Gabriel, humihikbing sumbong ko, akala kay talaga, tuluyan ka nang mawawala sakin. Lumamlam ang mga mata ng aking asawa nang haplosan niya ang aking kanang pisngi. Sorry kung pinag-alala kita. Kaya nga pilit akong lumalaban at ayaw ko ring mamatay pa dahil alam ko na kapag nawala ako, iiyak ka ng sobra. I frowned at him. Sa tingin mo, basta lang ako iiyak kapag nawala ka. Buong buhay akong masasaktan at magdadalamhati, Gabriel. Kaya huwag na huwag mong subukang mamatay kung ayaw mong mamamatay din ako sa lungkot. Hey, don't say that. Sumimangot din ito gaya niya. Isipin mong hindi lang ikaw ang maapektuhan kapag nangyari yun. Gamit ang isang kamay, inabot niya ang aking sinapupunan at buong pagmamahal na hinaplos iyon. Kailangan nating magpakatatag at lumaban para sa kanya. Dahil kung mawawala tayo pareho, paano na siya? Animo may mainit na kamay ang humaplos sa aking puso nang maramdaman ko ang mainit na palad ng aking asawa na humahaplos sa tiyan ko. Kahit hindi pa naman gumagalaw, feeling ko sumipa na ang aming anak sa loob ng maramdaman ang paghawak na ito ng kanyang ama. I'm sorry kung hindi ko agad sinabi sa iyo ang tungkol sa kanya, Gabriel, mahinang sabi ko sa aking asawa nang ipatong ko ang aking palad sa kamay niya na humahaplos sa tiyan ko.
Gusto ko kasi na, hindi ko na natuloy ang pagpapaliwanag ng bigla niyang ipatong ang kanyang daliri sa ibabaw ng aking mga labi. Hindi mo kailangang mag-explain, babe, maagap niyang sagot na biglang namasa ang malamlam na mga mata. Sinabi na sa akin ni Luigi ang lahat-lahat. At kahit hindi man niya sinabi, maiintindihan ko pa rin ang ginawa mo. Sobrang gag ko ng mga panahong iyon, Arabella. Walang asawa ang gugustuhing ipaalam ang pagbubuntis niya kung ganun ang trato sa kanya. You just did the right thing. Salamat dahil pinrotektahan mo ang anak natin laban sa akin ng mga panahong iyon. Gabriel, may kalangkap na pagsisisi ang tingin na ipinukol niya sa akin nang muli niyang hinaplos ang aking pisngi. I'm so sorry sa lahat ng mga nagawa ko sa iyo, Arabella. Alam ko na hindi ganun kadaling patawarin ako. Kasi kahit ako, parang hindi ko kayang patawarin ang sarili ko sa tuwing naalala ko kung gaano ako kagago sa pagtrato sa iyo ng ganun. Kumirat din ang puso ko dahil sa nararamdaman ko na pagsisisi ng aking asawa. Nababasa ko rin sa mga mata niya ang pagkamuhi sa sarili. At sa kabila ng mga masasakit na dinanas ko sa piling niya noong nakalimutan niya ako, hindi ko pa rin kayang makita na nahihirapan ng ganito si Gabriel. Hindi mo naman kasalanan kung nagkaroon ka ng amnesia, Gabriel. Kaya hindi mo dapat sinisisi ang sarili mo, buong sinseridad na sabi ko sa kanya. Sinapo ko ang kanyang mukha at punong-puno ng pagmamahal nang umiti ako sa kanya. At pwede ba na nakalimutan na natin ang parteng iyon ng buhay natin? Ang mahalaga, bumalik na ang alaala mo at ligtas ka na. Mag-focus na lang tayo sa pagpapagaling mo at sa bahagya akong yumukod para sulyapan ang aking sinapupunan, anak natin. Tuldok-tuldok panipit. Okay, basta huwag mo nang tangkain uli na isakripisyo ang sarili mo, ha? May bahid na paghihinampo ang tono ng pananalita niya, layong sasama ka sa Don Facundo na iyon para lang mabuhay ako. Hindi ko iyon kakayanin. Walang silbi ang buhay ko kung hindi naman kita kasama, kung hindi ko naman kayo kapiling ng anak natin. Tumango lang ako. Sorry din, Gabriel. Hindi ko rin kasi kayang panoorin lang na nasasaktan ka ng dahil sakin. Handa akong magsakripisyo. I'm your husband, Arabella. Hayaan mo na ako ang magsakripisyo at hindi ikaw, puno ng emosyon at marlang agaw niya sa sasabihin ko sana, kaya huwag mo akong pag-alitan kung bakit sumugod ako doon at naligay sa panganib ang buhay ko. Dahil obligasyon ko bilang asawa at ama na protektahan at iligtas kayo ng baby natin. At kung kailangan kong gawin uli iyon, gagawin ko iyon ng walang pag-alinlangan. His hand slowly moved again to touch my stomach and caress it tenderly. Huwag lang kayong mapahamak, I love you, Gabriel, sa halip ay sagot ko. Kinuha ko ang kanyang kamay at hinalikan. Hindi rin ako nagsisisi na ikaw ang pinili ko at paulit-ulit na pipiliing maging asawa ko. Kasi mahal na mahal kita. I love you more than you do. He smiled back at me. At hindi ako papayag na habang buhay kitang makalimutan, Arabella. Hindi papayag ang puso ko. I promise you that. Okay. Nangingiti na tumango-tango lang ako habang pinakatitigan ko ng mabuti ang mukha ni Gabriel at minimemorya ang bawat anggulo niyon. Sa bagay, hindi ko naman iyon kailangang gawin. Kasi kahit nakapikit man ako, tandang-tanda ko pa rin ang bawat detalye niyon. Kaya kung sakaling dumating man ang araw na ako naman ang nagka-amnesia, mabilis ko siyang maalala. Muling umangat ang aking kamay at hinaplos ang pisngi niya. Are you sure na okay na talaga ang pakiramdam mo? Ang sabi ng doktor, kailangan mo pa rin ng pahinga. Kaya huwag mo munang masiyadong puwersahin ang sarili mo. Hindi pa gaanong magaling ang mga sugat mo. Kayang-kaya ko to. Ako pa ba? Nakangiting sabi ni Gabriel para siguro hindi na ako mag-alaala kahit alam naman niya na hindi pa talaga siya totally magaling. Kapag kuwan ay napuno na naman ng guilt ang mga mata niya. Ang baby natin. Okay na ba talaga siya? Okay na ba talaga ang pakiramdam mo? Ayaw kong magsinungaling kay Gabriel tungkol sa totoong kalagayan ng aming anak kahit alam kong mag-aalala siya lalo dahil karapatan niya bilang ama na malaman ang totoo. Medyo okay na ako. Pinagpapahinga lang din ako ng doktor ko. Bawal pa raw akong ma-stress at mapagod ng sobra kaya palitan muna kami ni Sir Luigi sa pagbabantay sa'yo. But don't worry, may mga gamot na akong iniinom para mas kumapit pa si baby. Tumiim ang bagang ng aking asaw at kumuyam ang kanyang mga kamay. Walang hiya kasi talaga ang Don Facundo na iyon,
Hindi kayo malalagay sa panganib ng anak natin kung hindi dahil sa kahibangan niya. Mapapatay ko talaga siya kapag nagkita kami uli. Gumagalaw ang kanyang panga sa sobrang galit. Umiling-iling ako. No, huwag mong ilagay sa kamay mo ang batas, Gabriel. Hindi ko rin kaya kapag nakulong ka ng dahil sakin, and besides, nasa kulungan na ngayon si Facundo at habang buhay na niyang pagbabayaran sa kulungan ang mga kasalanan niya. Kasama sina Papa Ramonico, Kuya Arls, Tita Ilona at iba pa nilang mga kasabwat. Medyo lamambat ang anyo ng aking asawa nang dahil sa huling sinabi ko. I'm sorry, babe. I know na sa kabila ng mga ginawa nila sa'yo, nag-aalala ka pa rin sa pamilya mo. Kung may magagawa lang ako para bawasan ang lungkot na nararamdaman mo ngayon. Nagkapatawaran na kami, Gabriel. Ang batas at ang Diyos na ang bahala sa kanila. Totoo ang ngiti na ipinagkaloob ko sa aking asawa. Kahit si Tita Ilona, okay na rin kami. I also forgave her nang humingi siya ng kapatawaran sa mga ginawa niya sa atin, lalong-lalo na sa'yo. Nag-thank you rin ako sa kanya. Kasi kung hindi dahil sa kanya, hindi mo kami maliligtas ng anak natin. Hindi ko hinihiling na patawarin mo rin sila agad. Pero sana dumating ang araw na mapatawad mo rin sila. Lalo na si Tita Ilona. Ngumiti ang aking asawa at masuyong sinapo ang aking mukha. I'm so proud of you. Kaya mahal na mahal kita, Kasi napakabuti ng puso mo. At huwag ka nang mag-isip pa. Dahil nagkapatawaran na rin kami ni Ilona nang magdesisyon siya na makipagtulungan sa amin ni Makisig para mahanap ka at mabuwag ang organisasyon ng pamilya mo. Sinabi na niya sa akin ang buong katotohanan, mahabang paliwanag ni Gabriel bago huminga ng malalim. And about your dad and Kuya Iris, hindi rin biro ang ginawa nila sa'yo, pati na rin sa magiging baby natin. Gusto ko rin sanang pagbayarin sila sa mga kamay ko. Pero alam ko kung gaano mo sila kamahal, Arabella. Alang-alang sa'yo, patatawarin ko na sila at kakalimutan na ang ginawa nila sa'yo. Basta ba huwag na ilang ulitin iyon. I smiled at him habang may luha sa aking mga mata. Thank you so much, Gabriel. Mahal na mahal kita. Hindi ko mapigilan ang tuwa na lumukob sa puso ko kaya nakalimutan ko ang kalagayan niya at sinugod ko siya ng yakap. Pero mabilis din akong napabitawa sa aking asawa nang marinig ko ang pag-eject niya nang madaganan ko ang sugat sa balikat niya. Oh, my God! I'm so sorry. Nag-alala na hinaypan-hipan ko ang parteng iyon para mawala ang sakit. Sumilay lang ang ngiti sa mga labi ni Gabriel habang nakatitig ng matiim sa akin. Okay lang ako basta ikaw, baby girl. Tingnan mo, ilang araw lang, magaling na ako. Pwede na akong lumabas at ako naman ang mag-aalaga sa inyo ni baby. Huwag mong madaliin ang sarili mo. You'll be better soon, nangingiting sagot ko. Kaya naman naming maghintay ni baby, At saka araw-araw naman kaming nandito para bantayan ka. Pero mas okay siguro kung huwag mo na muna akong dalawin, babe. Para mas makapagpahinga ka ng maayos, kapag kwan ay wika ni Gabriel. Baka kasi mapagod at ma-stress ka lang sa pagpunta rito, Nandyan naman sina Luigi at mga kasambahay na magbabantay sakin. Pati si Owen daw dumadalaw din dito. Nakasimangot na umiling-iling ako. Mas mapapagod at ma-stress ako sa bahay kapag hindi kita nakikita, Gabriel. Ikaw lang kaya ang palaging iniisip ko. Mas gusto ko na ako ang kasama mo rito at nag-aalaga sa'yo hanggang sa tuluyan kang gumaling. I'm your wife. Remember, obligasyon ko yun. Akala ko naman ay igigiit pa niya ang gusto niya. Noong my husband na sobrang protective pagdating sa akin. Lalo na ngayon na magkakaanak na kami, isang biyaya na ang tagal naming hinintay noon. Kaya nakahinga ako ng maluwag nang sa halip ay mas tumimas pa ang kanyang ngiti nang tumingin siya sa akin. Okay po kung iyon ang gusto ng asawa ko. Mas bibilas nga ang paggaling ko kapag nandito kaya ni baby. Basta mas importante pa rin na makapagpahinga ka kaya hindi ka pwedeng tumagal dito, okay? Nakangiti rin na tumangtango ako bago dumukwang ang aking asawa at naglapat ang aming mga labi. Buong init at pagmamahal na nagsalo kami sa halik. Muntik na kaming makalimot kung hindi lang napaigig si Gabriel nang mapakapit ako sa braso niya. Nagkatawanan na lang kami nang bumitaw sa isa't isa. I love you, halos sabay pa nabulong namin kapag kwan. Mayarnaya lang ay dumating na rin si Sir Luigi na may dalang mga pagkain.
Tuwang-tuwa at nakahinga rin siya nang maluwag nang makitang gising na ang matalik na kaibigan. Ngunit nagulat kami nang malamang may kasama siya. Si Phoebe. Pasensya na kayo. Hindi ko naman sana siya isasama, Nagpumilit na sumakay sa sasakyan ko kasi gusto raw niyang bisitahin ka kaya isinama ko na agad na paliwanag sa amin ni Sir Luigi nang mapansin niya ang pagkatigil namin ni Gabriel nang makita namin na kasama niya si Phoebe. Gusto kong sugurin at kaladkarin palabas ng silid si Phoebe nang maalala ko lahat ng kasamaang ginawa sa akin. Kaya nga hindi ko siya hinayaang dumalaw dito noong mga nakaraang araw dahil nag-alala ako na baka makapagpapalala lang siya sa kalagayan ni Gabriel. Pero ngayon, alang-alang sa aking asawa ay nagtimpi ako. I know na sa kabila ng mga ginawa ng kinakapatid niya, pinapahalagahan pa rin niya ito. Katulad ng pagpapahalaga ko pa rin sa aking pamilya sa kabila ng mga kasalanan nila. Kaya hahayaan ko ang aking asawa na magdesisyon para kay Phoebe. Sumulyap sa akin si Gabriel na parang humihingi ng permiso sa magiging desisyon niya ngunit nginitian ko lamang siya. Hinawakan ko ang kanyang kamay at saka pinisil upang iparamdam sa kanya na anuman ang magiging desisyon niya ay tatanggapin ko ng bukal sa aking kalooban. It's okay, bro. Wala kang kasalanan, sabi niya kay Sir Luigi bago hamayon ang kanyang tingin kay Phoebe. Kitang-kita ko kung paano umaliwalas ang mukha ng babae nang tumingin sa kanya si Gabriel. Mabilis na lumapit siya sa aking asawa at nilagpasan lamang niya ako. How are you, Kuya Gab? Alam mo ba na ilang beses akong nagpabalik-balik dito noon para dalawin ka pero hindi ako pinayagan ni Bella. Agad na sumbong ni Phoebe sa aking asawa at sa kanya ako tinapunan ng masamang tingin. Kahit silap lang hindi niya talaga ako pinayagan, kuya. Napakasama talaga ng ugali ng babaeng iyan. Siya na nga itong naglagay sa'yo sa kapahamakan, Hindi naman mangyayari sa'yo ang lahat ng ito kung hindi dahil sa kanya at sa pamilya niya. Wala talaga siyang ipinagkaiba sa tita Ilona niya. Mga salot sa lipunan ang pamilya nila. She doesn't deserve you, Kuya Gab. Napatiimbagang ako dahil sa masasakit na salita na ibinato na naman sa akin ni Phoebe. Napakagaling niya talagang Manaira, pero napag-isip-isip na at some point, tama naman ang mga sinabi niya. Hindi naman talaga mapapahamak si Gabriel kung hindi dahil sa akin. Kaya naiintindihan ko si Phoebe kung magalit man siya sa akin at kay Tita Ilona. Tahimik at maayos lang naman talaga sana ang buhay ng aking asawa kung hindi lang kami pumasok ni Tita Ilona. Gayon man ay nanatili akong tahimik at nakikinig lang sa kanila ni Gabriel. Paninindigan ko ang aking desisyon na ipapaubaya sa aking asawa ang magiging kapalaran ni Phoebe. Tutal, naalala na rin naman niya lahat ng mga kasalanan nito. Stop it, Phoebe. Walang kasalanan dito si Arabella, kalmadong sagot lang ng aking asawa kaya nagkatinginan kaming dalawa ni Sir Luigi. I know na tulad ko, inaasahan din ng aking kaibigan na magagalit si Gabriel sa kinakapatid niya. Ngunit hindi pa rin ako nangialam dahil may tiwala naman ako sa aking asawa. Pinagbabayaran na rin ngayon ni Ilona at ng pamilya nila ang mga kasalanan nila kaya tigilan mo na ang pagsasabi ng masasamang salita laban sa kanila. Nang ganun-ganun lang, Kuya Gab. Pagkatapos kang lokohin at nakawan ng Ilona na yun. At ipahamak ka naman ng Arabella na yan at ng pamilya niya. Galit na tumayo si Phoebe at dinuro niya ako pero hindi ko pa rin siya pinatulan dahil nagtitiwala ako sa aking asawa. Kuya Gabriel naman, nag-iisip ka ba? Pag-hysterical niya nang muli niyang ibaling ang atensyon sa aking asawa. Nilalaso ng babaeng iyan ang pag-iisip mo, kuya. Ano na lang ang sasabihin ng mga tao kapag nalaman nila na pamilya ng sindikato ang asawa mo? Siguradong hindi ka nila iboboto sa susunod na eleksyon. Posible rin na magiging target ka na rin ng mga kalaban nila. Mas humigpit pa ang pagkakakuyong ko sa aking mga kamay para lang paigtingin pa ang aking pagtitimpi. Kaunting-kaunti na lang at hindi ko na mapipigilan pa ang aking sarili sa mga naririnig kong salita galing kay Phoebe. Gayon man ay naramdaman ko na pinisil ni Gabriel ang kamay na hindi pa rin pala niya binibitiwan hanggang ngayon. Naaalala ko na ang lahat, Phoebe. Lahat-lahat. Saka lang unti-unting yumigting ang mga panga ng aking asawa habang kaharap niya ang kanyang kinakapatid. Marahil ay hindi na rin niya kinaya ang mga pinagsasabi nito. Pati na ang mga ginawa mo sa amin ni Arabella. Pero dahil kapatid kita at mahalaga ka rin sakin kaya palalampasan ko iyon.
At patatawarin kita kung bumalik ka na lang sa Finland at tigilan mo na ang panggugulo sa amin. Lalo na kay Arabella. Dahil magkakaanak na kami, Phoebe. At kapag may ginawa ka namang hindi maganda at nadamay ang anak ko, hindi ko na iyon palalampasan at hinding-hindi kita mapapatawad.